Hindi tayo makapaniwala sa dami ng mga NBA teams ngayon na nagpakita ng interest kay Kai Sotto. And it is all over the social media now. Na hindi lang isa ang natanggap na invite ni Kai, kundi maraming mga invites. Isa itong patunay na buhay pa ang NBA dream ni Kai. Parang dinumog si Kai sa NBA. At napakaraming mga NBA teams ang gustong makikita ang ating idol up close and personal. Kahit na hindi pa regular roster spot ang nakuha ni Kai at isa pang invite sa mga minicamps, mini-workouts o sa NBA Summer League, yet napakagandang sign ito sa kanyang NBA dream na meron pang mga NBA teams ang interested sa kanya. In fact, parang mas dumadami pa ngayon compared last year ang mga teams na nagka-interest kay Kai, which is understandable naman dahil galing si Kai ngayon sa isang napaka-impressive season sa Japan B-League by recording career highs in points, rebounds, and blocks. Pati sa consistency ay napaka-consistent na ni Kai this season dahil na rin sa kanyang nakuhang consistent playing time per game. Kaya hindi nakapagtataka na dumadami ngayon ang mga NBA teams na gustong susubukan si Kai sa kanilang NBA Summer League team o sa kanilang mga minicamps or mini-workouts. At dahil sa napaka-impressive game ni Kai sa Japan, ay kinilala na siya ng ilang mga eksperto bilang best big man na undrafted. Very dramatic kasi ang kanyang development this year at nakakagulat rin ang biglang paglaki ng kanyang katawan. Ibang klaseng lakas na rin ang kanyang nadadala sa basketball court at yan ang nakikita ng mga NBA teams kay Kai. In fact, kung ang mga nakatapat na imports ni Kai sa Japan B-League ang tatanungin, ay marami sa kanila ang believe sa galing ni Kai at hindi na siya madali nilang maitulak sa ilalim dahil napakatigas na ng kanyang katawan. He is up there na at ang kulang na lang ay ang confidence na mandadala sa isip ni Kai na isa na siyang ganap na NBA player. Kaya hindi lang siya best undrafted big man, kundi equivalent pa ang kanyang skills sa isang NBA lottery pick. Ganyan ka-skilled si Kai and I'm pretty confident na kung kukunin si Kai this year at makapaglaro na sa NBA ay kayang-kaya niya ang competition, especially if paired with players na puro magagaling sa NBA. Well, I just can't imagine kung sa Golden State Warriors maglalaro si Kai kung ilang alley-oop dunks ang kanyang magagawa every time at kung papaano niya dudurugin ang depenses sa ilalim knowing na napakaraming shooters sa ibabaw. And what makes Kai Sotto a very special player ay ang kanyang ability to play great in a structured basketball. Sa dami ng kanyang skills, ay nagagamit niya ito sa isang magandang sistema, mapa-opensa man o mapa-depensa. Under Coach Tab Baldwin, ay napakaganda ng kanyang nilaro, pati kay Coach Tim Cone. So isa lang ang ibig sabihin nito, na kapag magaling ang coach, ay mas mataas ang chances na mag-click si Kai. Alam kasi ng mga magagaling na coaches kung papaano gagamitin si Kai na isang legit 7-3 player na napaka-skilled at napaka-athletic. Kaya comparable ang skills ni Kai sa isang lottery pick. Si Kai kasi ay isang player na low-risk, high-reward player. Dahil sa murang kontrata, ay pwede mo na siyang kunin pero ang kanyang potential is sky is the limit na pwedeng umabot hanggang all-star level. Kaya ngayon pa lang ay meron ng maraming mga NBA teams ang gustong susubukan si Kai sa NBA Summer League at isang magandang pangitain ito sa katuparan ng kanyang NBA dream. Dahil kahit pa na 2 beses na siyang na-reject sa NBA, ay hanggang ngayon ay mas lalo pa ring dumadami ang mga NBA teams na gusto siyang subukan. And now, it's up to Kai kung papaano siya mag-perform sa mga workouts, minicamps at sa Las Vegas NBA Summer League. And from the looks of it, ay mukhang maliwanag pa sa sikat ng araw. At balitang NBA naman, Jalen Brunson sinapian matapos maalog ang kanyang paa. Ipinagpag ni Jalen Brunson ang right foot injury. Pumasok siya ng locker room pero bumalik siya at ikinalat sa second half ang 24 points sa kanyang 29 points para giyahan ang New York Knicks sa 130-121 na panalo kontra Indiana Pacers. Abante ang Knicks 2-0 sa kanilang Eastern Conference second round playoff series. Lipat sa Indiana ang susunod na 2 laro at ang Game 3 ay sa Sabado.
Pumasok ang tres ni Jalen Brunson para sa 24-13 lead sa first quarter, bahagi ng 10 of 14 clip ng New York Knicks para umpisahan ang laro. Matapos sumagot ng isa ding 3-pointer sa kabila si Obi Toppin, nagpasab itong si Jalen Brunson sa bench. Mukhang umalog ang paa nitong si Brunson habang dumidepensa. Diretso siya sa locker buong second quarter na hindi naglaro. At inagaw ng Pacers ang unahan 73-63 sa halftime. At sa pagbalik ni Jalen Brunson, ay nayanig ang Madison Square Garden at nagsimula ang balikwas ng Knicks. I mean, he's a warrior. That's all I got. There was no doubt in my mind that he'll be back. Yan ang sabi ni Donte DiVincenzo. Humugot pa ang New York Knicks ng career playoff high 28 points kay OG Anunoby na lumabas din sa third quarter dahil sa kanyang left hamstring injury. At nagambag si DiVincenzo ng 28 points at may 19 points, 15 rebounds, 7 assists si Josh Hart. Bounce back mula sa malamyang Game 1 si Tyrese Haliburton para magsalansan ng 34 points, 6 rebounds and 9 assists pero naubusan ang Pacers. Tumapos si dating Knicks forward Toppin ng 20 points. Habang si Luka Doncic at ang Dallas Mavericks ay tinuldukan ang Oklahoma City Thunder sa Game 2 para itabla ang serye. Nagtala si Luka Doncic ng 29 points and 11 rebounds para pamunuan ang Dallas sa 119-110 na panalo laban sa OKC Thunder. Si Luka Doncic at ang Dallas Mavericks ay bumabalik na. Matapos ang isang malaking pagkatalo para simulan ang serye, nagdomina ang Dallas Mavericks laban sa Oklahoma City Thunder 119-110 sa Paycom Center. Ang panalo ay nagtay sa serye 1-1 habang patungo sa Dallas ang Game 3 sa Sabado ng gabi. At ito rin ang unang pagkatalo ng Oklahoma City sa playoffs ngayong taon. Halos nagkaroon ng triple-double si Doncic at sumabog si PG Washington ng playoff career high na 29 points, kabilang ang 7 3-pointers, para itulak ang Dallas Mavericks sa panalo. Ang kanilang 119 points ay ang pinakamataas na naitala ng Thunder sa playoffs ngayong taon, matapos naging top seed sa Western Conference. At si Luka Doncic at ang Mavericks ay mainit sa simula ng first quarter at agad na nagkaroon ng triple-double watch si Luka Doncic. Nagtala si Luka ng 16 points at nakabuslo pa ng 4 sa 8 3-pointers ng Mavericks sa opening period para bigyan ang kupunan ng kalamangan. Siya ang may pakana ng 24 points sa 36 points ng Dallas sa first quarter. At ang lamang ng Mavericks ay nabawasan sa 4 na puntos sa dulo ng first quarter matapos na gawin ni Thunder center Chet Holmgren ang isang kakaibang buzzer beater mula sa full court inbound pass.